kahayahay, at dahil nga ni mainit dito ang panahon sa amin, do kasing init nitong pagmumukha ko, agoy ah. Tapos ito nga high tide, masarap maligo, masarap maglublob, at mas masarap kung mayroon kang katabi na ilulublob mo rin, o diba mas masarap yun. Kaya itong kasama ko mamaya humanda siya sa akin, siya yung una kong ilulublob para pag-ahon niya kamukha niya na si Piolo Pascual. Dito nga kami ngayon mga kahayahay sa tabing dagat at hinihintay namin ang pagbabalik nitong ni ka-sister at ni ka-brother Eric dahil sila daw ay naghulog ng lambat. Sabi ko sa kanila, sige bumalik kayo, pag hindi kayo bumalik, sunugin ko yung bahay nyo doon sa taas. At itong si Honey Loves nga, wala pang 50 masyado ng ulyanit makalimutin. Ayan, nakalimutan niya doon sa taas yung kanyang kawil at sila pala daw ay magsasabiki fishing. At ito nga, tuwang-tuwa naman itong mga dalaginding dito sa likod namin. Sabi ko sa kanila, hoy, hindi ako artista, hindi ako sikat. Bago pala ako sa YouTube. Pero huwag niyong kalimutan, subscribe, follow, and like Miss Hayahay. Para sa unang sahod ko, libre ko kayo melon at karamel. Naalala ko nga yung melon at karamel na yan na candy nung unang panahon na abutan ko pa nung ako elementary. Yan talaga yung aking ninakaw-nakaw doon sa tindahan ni nanay kasi ayaw niyang mamigay ng candy at wala na nga daw akong ngipin. Tapos ito pa, yung katig ng bangka na sinasakyan ko ay parang lulubog na, ay subsob talaga sa tubig paano ba naman kasi may sakay silang balyena. Mabuti na lang talaga at medyo maganda yung panahon, hindi gaanong malakas ang alon. Kung nagkataon ako, hindi na ako makakarating doon sa isla, tumalbog na ako doon sa tubig. So ayan, hindi pa naubos yung buong kanta ko mga kahayahay, nandito na kami sa island, o diba sabi ko sa inyo napakalapit lang. Pwede ngang liparin basta mayroon ka lang langis na ipinapahid sa katawan ay pwede mo na siyang liparin. Hindi nga naman kalakihan itong island na malapit sa amin mga kahayahay, pero wag ismulin, small but terrible nga kasi napakaganda ng tubig dito, maaliwalas at maganda yung buhangin. Kaya itong si Honey Loves hindi na nag-atubili, nagparikit na siya ng apoy kasi nga daw ay mag-iihaw daw siya ng saging. Ayaw niya daw magutuman ang kanyang buntis na si Hayahay. Ay kapag ganito talaga ang asawa mo, ang sarap paramihin. Sana mayroon pang isa, dalawa, tatlong ganito. At dahil nga kasama nila ako mga kahayahay, buntis na maya-maya kain, ay damay din sila sa aking pagkain. Ay tuwang-tuwa din man din. At habang nagluluto nga si Honey Loves ng kanyang saging, so ito ako, nakaposing talaga ako. Pinifeel ko talaga ang sikat ng araw, ang buhangin at ang island. Ay feeling model nga man din. Sabi nga nila pwede daw ako mag-model, kaso daw ang imomodel ko ay bato na hugis bilog, yung pwede daw ibala sa tirador. Ay talaga nga naman. Naglagay nga pala ako mga kahayahay nitong pambalot sa ulo. Ano nga baga ang tawag dito? So ayan, nilagyan ko syempre ng balot yung aking buhok dahil isang dangkal na nga lang ang natitira mula nung ito'y iniriban. Yan na lang ang natitira kong unat na buhok, isang dangkal. And syempre, meron din naman ako mga kahayahay na goggles kasi mamaya habang maliligo ako ay mag-underwater viewing. At ito nga mga kahayahay, sinusukat-sukat ko kasi medyo maluwag at nung sinukat ko, wow, sabi ko sa kanila, ang ganda ko naman kasi dito lang sa goggles, nagkaroon ng chance na tumangos ang aking ilong. Parang ayoko na nga tanggalin mga kahayahay itong goggles sa mukha ko kasi nga matangos talaga yung ilong ko kapag sinuot ko ito. Kaya lang, hindi nga naman ako makakahinga. Ito nga, tapos na si Honey Loves mag-uling ng saging. Ay mag-uling, mag-ihaw pala ng saging. Hindi ko kasi mawari kung inihaw ba to o inuling. Kaya ang tawag ko dyan ay inuling na saging. O ano, nakatikim na ba kayo mga kahayahay ng inuling na saging? Nagdala din pala ako mga kahayahay nitong mustasa. So masarap kasi ito kapag lagyan ng kamatis, lagyan ng sibuyas, ng suka, kalamansi, at asin. So, ang tawag dito ay kinilaw na mustasa o salad na mustasa. Masarap siya mga kahayahay. Masarap siya gawing appetizer kasi medyo maanghang yung mustasa. Kaya kung ikaw ay maraming hinanakit sa buhay, may sama ng loob sa bundo, ay advice ko sa inyo mga kahayahay, kumain kayo ng mustasa. Sigurado, pagkatapos nyo kumain ng mustasa, ilalabas nyo talaga o lalabas talaga ang inyong hinanakit at sama ng loob. Subukan yung kumain ng mustasa, sigurado malalaman nyo pati kung saan parte ng katawan ito lalabas. Sabi nitong tatlo, pagkahatid daw nila dito sa akin sa island, ay pupunta na daw sila sa laot at mga ngawil. Pero ewan ko kung bakit ngayon hindi pa sila umaalis. Tingnan nyo naman, nakatitig sila sa aking kinagawa, sa aking pagkain. Sabi nga nila, kakain daw muna sila ng aking pagkain bago sila papalaot. Ay aba na nga naman, pati yung santol ko pinakailaman na. Sabi ko sa kay Eric, ay nako Eric, magbiro ka lang sa lasing, wag lang sa buntis na naglilihi, ay sigurado, hindi ka makakauwi ng buhay.
Sarap na sarap talaga ang kain ko dyan mga kahiyahay. Nakakahiya tuloy sa bunganga kong malaki. Pero kung sa bagay yan talaga ang bunganga ko. Simula nung pinanganak ako, inborn na yang malaki. Sabi nga ng asawa ko, yung unang kita niya daw talaga sa akin, unang napansin niya daw ang aking bunganga na malaki. Pangalawa lang daw yung ilong. Ay kagrabe naman. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, yung ilong ko ginawa talaga ng Diyos yan, hindi pan-display, panggamit. Yung mga ilong ng mga matatangos, pan-display yan, pero itong akin, panggamit. Alam mo kung saan ito ginagamit? Pang-amoy yan kapag may ginawa kang kaduda-duda. At dahil nga ni ayaw pag-usapan itong pagdududa, ayun, nagaya na. Aalis na daw sila tatlo, pupunta na sa laot at mga ngawil. Nakaalis na sila mga kahayahay pero ako ay tuloy pa rin ang aking lamon. Sabi nga nila, hindi na daw sila magduda kung pag-alis daw nila ako ay nagalamon dahil pagdating nila sigurado nagalamon pa rin ako. 15 minutes later. Minutes later. Dahil nga busog na itong buntis, ayan, naisipan ko tuloy na maglangoy-langoy at maglublob sa tubig para naman ay magutom ulit, kakain ulit. Ayan, dahil sa aking paglangoy-langoy at pagsisid-sisid, hindi ko akalain mga kahayahay, ako pala ay nakasisid nitong sihi. Sigurado, may pagkain na naman ako. At dahil nga siniswerte itong buntis, hindi lang isa, dalawa ang nasisid kong sihi mga kahayahay. Mayroon pa pala, kaya lumipat ako ng ibang pwesto. Tiningnan ko dito sa kabila kung mayroon pang mga sihi. Aba, ay mayroon nga naman. Yun nga lang, parang lalabas din lahat ng kinain ko mga kahayahay kasi sa tuwing sisid ko ay nagalitaw naman ang taba ko pa itaas. Tapos ito pa, hindi pa sila madaling makita kasi parang nag-camouflage sila dito sa putik, dito sa may seagrass. Kaya kailangan mo talaga ng marami ng paa at kailangan mong titigan. Lalo pa at medyo malabo ang aking mata, kailangan ko talagang imulat ang aking mata para lang makita kung ito ba ay sihi o bato. Dahil sa pangyayaring iyan, mas marami ang nadampot kong bato kaysa sa sihi. Dahil wala na rin akong nakitang mga sihi mga kahayahan. Tapos napagod na rin ako kakasisid kasi nga ang hirap sumisid dahil itong katawan ko kahit anong lubog ko ay ang bilis naman talagang lumitaw. Kaya ito ay magsisindi na lang ako ng apoy dahil iihawin ko itong nakuha kong sihi. At ako lang din ang kakain, mabuti wala yung tatlo at wala akong kaagaw.
Medyo nabigla ang pagkaluto nitong unang salang ko mga kahayahay ng sihi kasi nga dapat ay bagal lang dapat pero may apoy yung aking pinaglagyan kaya ang nangyari sunog na hilaw. Naku, matutulad ito doon sa niluto ni Honey Loves na saging na inuling. Itong akin naman ay sihi na inuling. Ito na nga, umpisahan ko ng kainin yung aking inihaw na sihi bago pa man dumating yung tatlo. Tapos ito pa mga kahayahay, may nakuha pala ako kunting sea grapes, ulato. Tapos isinawsaw ko lang siya sa suka ay napakasarap nga naman kasi fresh from the sea. So ayun mga kahayahay, katapos ko lang kumain, dumating sila. Timing ba? Bali galing na sila dyan sa Sabiki mga kahayahay sa kanilang pangangawil. Kukuha lamang ng lambat yun si Eric tsaka si Honey Loves tapos uuwi na kami. Ay grabe naman talaga ang busog ko dyan. Tapos ako busog na busog, sila naman ay gutom na gutom. Tapos ito pa yung malala dyan mga kahayahay kasi ang lakas ng tripping ko dyan. Kinakantsawan ko sila tatlo kasi konti yung huli nila. Sabi ko konti na nga yung huli nyo, gutom pa kayo. Mantalang ako, ang dami kong shell na nakita kaya busog ako.